Good morning. Maayong buntag everyone! Maayong buntag guys kung nasaan man kayo ngayon sa mundo. Sana ay okay po kayo dahil kami dito sa Uganda, kontinente ng Africa ay okay na okay, syempre. But of course, maraming salamat before I start this episode. Maraming salamat po sa lahat ng mga positive messages, feedback, comment, sa lahat ng mga suporta at pagmamahal ninyo, hindi lang sa akin, pati sa mga anak ko, kundi pati na rin sa mga trusted ko na mga kapatid nating Afrikano or yung mga lokal natin na mga trusted friends. Katulad ni Auntie Christine, ni Joseph, ni Timothy, at ni Maring Sara Pedun. Ramdam na ramdam namin guys yung pagmamahal ninyo. At ngayon nga, maaga pa ako guys. Ang aga ko pang nag-ingay dito, sana walang magtapon sa akin dito ng bato, no? Pero ngayon, nandito ako sa labas, as you can see, kasi maganda yung sikat ng araw. And kahapon, nag-upload ako ng aking video na nagbibenta-benta ako guys ng aking mga African souvenir. Ayun, syempre nandito tayo sa Africa, Uganda, na nasa east ng Africa. Kasama ng Rwanda, ng Kenya, ng Congo, ayan. So kapag pumunta kayo sa mapa ng Africa, makikita nyo kami doon, maliit. Ayan. So ngayon, nandito ako sa baba kasi gusto kong kunan ng pictures yung aking mga benta-benta, guys. Para naman makita ninyo yung ganda ng mga handmade local items. So ngayon, nandito ako sa parang merong garden na setup. Dito ko na lang gagawin ang aking pictorial kasi una, free. Walang kailangang bayaran. Number 2, ako ang may-ari ng benta-benta, ako ang magkapital, ako ang photographer, ako ang marketing strategy. Ako na din lahat, guys. Bakit pa natin kailangan ng iba, no? Kaya natin 'to mga single mama. So tara, samahan niyo ako mag-picture-picture. Let's go. So nagdala lang ako ng sample ng aking mga items dito, and then lagyan ko lang ng aking ID. Ayan, I am Princess Siga. Then set up lang natin ng maayos. Let's say lagay natin dyan sa may bato-bato. Ayun, and then lagay natin yung ating item here para naman ready for the double, ready for the trouble. A few moments later. Alright, guys, sumakit ang likod ko guys. Tumatanda na talaga yung madam ninyo. Kailangan ko na magbalik ng exercise pagkatapos agad manak. So ito na, nag-set up ako dito at natapos ko na. So ito yung mga first batch natin, ang gaganda. And again, it's a camel skin. So please take note sa mga mag-o-order sa ibang bansa. Baka mamaya hindi pwedeng makapasok sa airport ninyo yung camel skin. So ito po ay camel skin, and then this is African fabric. At once again you guys, this is foldable. Katulad ng nasa video natin. So, tagumpay! Let's go. Time to sell.
guys, habang nagpipicture-picture ako, nabasa yung kilikili ko, so magpaypay muna tayo, o diba? Sabi ko naman sa inyo, masyado tong, basa yung kilikili ko guys, masyado tong very useful. Tsaka magandang souvenir to from the continent of Africa. Ayun. Ako pa ba guys? Syempre galing tayo sa Africa, dito tayo nakatira. Kaya sino pa ba ang pinaka-authentic na magbitbit sa inyo or magpadala sa inyo nito? Saan man kayong lupalop ng mundo. Ay, by the way nga pala guys, shout out sa seller ng aking t-shirt. Ito ay aking favorite t-shirt with the meow design from Passion and Charms Jensen and Bangkok, Thailand Bodega. So, i-check niyo yung Facebook page nila. Ililink ko na lang din down sa description box. At para ma-message niyo sila at ma-check niyo ang kanilang mga benta-benta na 100% cotton t-shirt at sobrang ganda ng mga designs. Hapon na mga guys. Nagpabili ako kay Joseph ng langka. Ayun. Ang langka dito pala ang tawag ay fene. Help me remove that white thing, yeah? Yeah. Tawag dito ay fene. Matamis. Maliit siya pero matamis. Tamang-tama, merienda na. Ang mga bata naman nagkain ng muffins. Nagluto si auntie ng muffins. Sobrang sarap. Banana chocolate muffins. Ayan. Patanggal natin ang kanyang mansya-mansya. So, nagplano sana pala ako ngayon guys na pumunta ng town. Kaso, sobrang na-busy ako sa cellphone dahil ang dami kong natanggap na messages at saka inquiries. At gusto ko munang replyan at isa-isahin. Kaya medyo natambay ang lola ninyo. Pero okay lang, it's still a productive day ngayong araw. Nung pinatulog ko si Kulit Kulot tsaka si Chico Chico after nilang mag-lunch, nakatulog din ako ng konti. Pero, hindi masyadong malalim. Pero okay lang. Ayan. So, magme-merienda lang din ako kasi medyo mainit pa. Mainit pa ang araw. And then, mamaya, try natin makapag-walking. Maybe you remove maybe you remove them one by one. Ayun. Sa wakas, nakatulog na din yung mga bata. Time check is 10:10 ng gabi. Kanina ko pa sila nilagay sa bed, mga 8:00, kaso nag-request pa ng movie marathon at nilutuan sila ni auntie ng popcorn, edi feeling nasa cinema. Nagamit na ako ng ng microphone dahil kapag gabi na nakakahiya na, malakas yung boses dahil nagpapahinga na ang all. At the same time, para mas klaro kasi napapansin ko pag nagre-record ako kung gabi may nagko-comment na mahina yung boses. So sana ngayon ox na ox. It has been a long day pero sobrang productive, though I think 60-70% ng oras ko ngayong araw ay pagbebenta online. Pero it's a blessing, so I am very happy. Also medyo masama yung tiyan ni Chico, so pabalik-balik kami sa toilet kanina, pero parang okay na naman simula no naghapon. Ayan. Ano pa ba, alam ko na namimiss ninyo si Kuya Kahil, miss na din namin si Kuya Kahil, pero the good news is he never miss na tumawag every single day, as in, and the same time yan bago siya matulog. So, kanina tumawag ulit siya. Last week, parang nag-worry ako guys dahil feeling ko na homesick siya. Nagpapalambing, tapos parang wala siyang sa mood kausap. So, tinatry kong i-divert yung topic sa mga kapatid niya, kay Chico, tsaka kay Kulot. Kasi mahal na mahal niya at cute na cute siya sa mga kapatid niya. So, other than being patient with him, kasi 'di ba normal lang naman na magkaroon ng homesickness kahit naman tayo before ng mga bata pa tayo, pag lumalabas tayo or nagbabakasyon sa ibang bahay, meron talagang homesick. Pero kung na-homesick kami before ng mga bata pa kami, hindi kami tinotolerate ng magulang namin. So talagang nasanay kami, and that is how I want Kahil to be as well. He's a very strong boy, of course, and like I said, his father is sobrang supportive, so hindi ako masyadong nag-aalala. Open yung communication namin sa isa't isa. So,
nung mga time na yun na medyo may worry ako, talagang mini-message ko lagi yung tatay ni Kahil na ganito, kausap ko siya kanina, parang matamlay, malungkot, tapos hindi niya ako natawagan dahil nag-brown out, walang kuryente. Tumawag sa mga tita niya, mga kapatid ko, at umiiyak nga daw kasi gusto daw akong makausap. So, sinabi ko sa tatay, feeling ko na homesick siya, paki-comfort na lang or try to divert his attention. Which is sobrang naging effective naman kasi sunod-sunod yung kanyang mga magagandang activities at saka lagi silang nagbabanding ng tatay niya. Nag-message nga ako sa tatay niya na, naku, nag-aalala ako kay Kahil kasi baka ganito, homesick. At ang ganda at ang positive naman ng response ng kanyang daddy as per this conversation. Ayan, nakikita nyo naman. And then, this weekend, I received an update about sa kanyang training sa soccer. And we are extremely proud parents na talagang he is performing outstandingly sa kanyang training sa soccer. And I will play in this episode, guys, the video of Kahil. They had nagkaroon sila ng friendly match from an outside academy and they won. Kahil's team won by 1 goal at si Kahil yung nakakuha ng goal na yun para sa team nila. So, sobrang proud yung mga parents ng team nila. Sobrang proud ng daddy niya, of course. At ang ganda ng pagkakakuha ng goal. It's a turn and shoot strategy. So, sobrang proud ng tatay niya. Sobrang saya ko din. Syempre, pagkatapos nun, Kahil had a recovery swimming session and also swimming session with a coach. So doble siya. Parang muscle recovery after ng kanyang training, and then nagle-learn na din siya ng swimming. Of course, with all these activities, kasama yung tatay niya, pinapanood siya, dinadrive siya, inaantay siya, at talagang sinasamahan siya. So, kanina nag-usap kami, ang ganda ng mood niya. Actually, kahapon pa, napakaganda ng mood niya. Pinakausap ko sa mga kapatid niya, naglaro sila ni Chico Chico ng wrestling. Alam niyo, wrestling, tapos nagpe-pretend lang siya. Tapos nagpe-pretend siya na natumba. Grabe yung tawa ni Chico. So, ang saya kong nakikita silang dalawa. Nagsabi siya kanina na maganda daw yung araw niya. Ang dami daw nilang ginawa sa school. Nag-send siya sa akin ng videos ng mga activities nila katulad ng archery. And then, gumawa daw sila ng project sa classroom using their iPad. And they made video and he edited it himself gamit yung app na pina-install ko sa kanya. So, sobrang masaya ako at ease at very peaceful ako sa lahat ng naging update. I feel so relieved and of course, hindi magiging madali ang lahat ng to kung walang maayos na communication at walang maayos na co-parenting. Ayun. So, I am grateful and I am really, really thankful to Allah for giving us this kind of calm hearts as parents, both sa akin as sa tatay ni Kahil, and we can see the impact it is giving our son. Ayun, so sana maging ganyan din lahat ng mga relationship. Alam ko hindi madali, pero there's nothing we can do. We can force people to be who they want. You can force people na to become someone you want them to be or you need them to be, but you just gotta try your best to be the better or the best parent you can be. Ayun, so ayun lang naman, guys. Anyway, masaya pa rin ako sa lahat. So far so good and we are all healthy. So another thing na minsan na-look out natin, no, na maging grateful is yung health. Alright, so yun lang, guys. Magpapahinga na ako dahil gabing-gabi na din. I feel nauseous at the moment. So baka kain ako ng prutas bago matulog. Merong langka sa ref, merong oranges.
tsaka merong mangga. So, tingnan natin. Once again, you guys, maraming salamat sa suporta ninyo. Pinakita ninyong suporta. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-message from different parts of the world to show their support. Sa pamilya, sa mga bata, kundi sa mga good causes natin. Ayun, thank you guys. I wish I could thank you more, but God knows the intention of your heart, and God knows the sincerity of our heart. Ayun. So, I'll see you guys on the next episode. Again, kung hindi pa po kayo nakapag-like, subscribe, at nakasampal ng bell button, please gawin nyo na po. And please share our videos if you think you get something from it. Much love from the Yigas. Hi, Mommy. I'm swimming now. I finished training football at Grade 1. How many goals you scored? One. 1. And I was also great at being a goalkeeper. Everybody was saying. Good job. Thank you. Love you, Mommy. I'll call you tonight. Mwah.